Breaking news! Grabe, good news na naman. Pangulong Bongbong Marcos viral ngayon sa social media matapos hindi makontento sa ginawang proyekto ng mga nakaraang administrasyon. Ito malupit mga kababayan dahil pinatawag ni PBBM ang lahat ng kanyang pangmalakasang alas sa Malacanang para mag-brainstorming kung saan nakagawa sila ng isang pangmalakasang proyekto na magiging solusyon sa mga problemang hinaharap ngayon ng ating mga kababayan. Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Siksik, liglig at umaapaw na good news ang dala ni PBBM matapos ipag-utos nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas malawak na saklaw para sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o mas kilalang 4Ps sa karamihan sa pamamagitan ng pagsasama ng mga buntis at mga nagpapasusong kababaihan upang matiyak ang kalusugan ng mga bata sa kanilang unang 1,000 araw. Nakipagpulong nga si Pangulong Marcos sa National Economic at Development Authority o NEDA, Department of Social Welfare and Development or DSWD, Department of Health at iba pang kinauukulang ahensya sa Palasyo ng Malacanang upang maglahad ng kani-kanilang pag-aaral at rekomendasyon sa reforma ng 4Ps cash grants. Sa isang sektoral na pulong noong Pebrero, isang iminungkahi ng reforma ng 4Ps, iminungkahi ng DSWD na taasan ang halaga ng 4Ps grants at magbigay pa ng cash grants sa unang 1,000 araw ng mga bata. Ang mga pagsasaayos ng matataas ng kapangyarihan sa pagbili ng mga benepisyari ng 4Ps at magbibigay ng insentibo para sa kanila na mapabuti ang pagsunod sa mga kondisyon ng programa na makaiwas sa malnutrisyon at pagkabansot. Sa sectoral meeting nitong Martes, inaprubahan agad ni Pangulong Marcos ang panukala ng DSWD para sa pagbibigay ng cash grants sa mga buntis at nagpapasusong kababaihan upang matiyak na sila ay humingi ng serbisyong pangkalusugan at matugunan ang mga pangangailangan sa kalusugan ng kanilang mga anak sa kanilang unang 1,000 araw. Walang patumpik-tumpik mga kababayan ay nag-oo nga agad dito ang Pangulong PBBM. Pagkatapos ng pag-oo ay inatasan ni Pangulong BBM ang DSWD at ang NEDA na buuin ang mga huling numero at ipasa na agad ito sa kanya upang magawa ang mga kinakailangang pagsasaayos dahil binibigyang diin din niya ang kahalagaan ng karagdagang suporta. Sa ilalim ng kasalukuyang programa, ang 4Ps beneficiary family ay tumatanggap ng daycare at elementary grant na 300 bawat bata kada buwan sa loob ng 10 buwan na may kondisyon sa pagpasok sa paaralan ng kanilang mga anak. 500 pesos naman bawat bata bawat buwan sa loob ng 10 buwan para sa mga junior high school na may parehong kondisyon sa pagpasok sa paaralan ng kanilang anak at 700 pesos naman bawat bata bawat buwan sa loob ng 10 buwan para sa mga senior high school na may parehong kondisyon at 750 pesos naman bawat buwan bawat sambayhayan sa loob ng 12 months sa kondisyon ng mga kanilang mga anak na may edad 2 to 14 years old na nasa ilalim ng growth development at monitoring, deworming at dumalo sa mga sesyon sa pagpapaunlad ng pamilya. Naunang inutos ni Pangulo ang pag-aaral sa mga pagsasaayos ng 4Ps cash grants upang matugunan ang mga kakulangan at kalusugan sa sistema at matulungan ang mga benepisyaryo na makasabay sa inflation. Para sa kaalaman ng lahat, ang pangunahing layunin ng programang 4Ps ay ang hikayatin ang mga bata na regular na pumasok sa mga paraan. Ayon sa pinakahuling datos ng Pamilya Information System noong May 31, 2024, mahigit 28,000 buntis at mahigit 108,000 0 hanggang 2 taong gulang na bata ang binabantayan ngayon ng Department of Social Welfare and Development. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po for inviting the Department of Social Welfare and Development dito sa News Forum. Tama po yung nabanggit po ninyo, ating alasyon para sa mga bata mula sa pagkakaconceive nila hanggang sila ay maipanganak. Dahil yung pong first 1,000 days ay critical period. Dahil dito po nabubuo, nagde-develop yung brain ng bata, and this is the fundamental stage that will really dictate the well-being of a child. Kung kaya nga po, kung matatandaan,
in the sectoral meeting that was conducted early this year, nakapag-submit rin ng proposal ang DSWD na i-future-proof natin yung mga cash grants na tinatanggap ng ating mga Fortis beneficiaries. We submitted a proposal na i-increase yung mga conditional cash grants. Kasama na dyan, of course, yung inclusion ng first 1,000 days. So ito nga pong nagdaan ng sectoral meeting, inaprumahan ng ating pong Pangulo, yung pong pag-expand ng program to give conditional cash grants to pregnant women and infants until 2 years old. Ibig pong sabihin yan, magkakaroon ng condition na kailangan pong i-comply noong mga buntis na ina, gayon din po yung mga young children, and they will be incentivized for doing so. That will be on top of what they are currently receiving under the Health and Nutrition Cash Grant and of course yung Education Cash Grant. Nakatasan po ang DSWD at ang NEDA na balantasin kung magkano yung amount at of course amended on the law. And tayo naman po ay nakikipag participate in all the discussions or conversations pertaining to this, and we hope that yung pong pag-amenda sa Fortis Law will be included in the President's priority legislative agenda nang sa gayon agad na po natin maipatupad yung expansion ng program. Alright. Bago ko po sagutin ano po iyon, kung matatandaan, meron tayong Health and Nutrition Grant. That's 750 pesos kada buwan, provided that the beneficiaries comply with the specific conditions of the program. Ibig sabihin, dapat yung mga buntis na nagpapacheck at pre- and postnatal care. Dapat po yung mga bata nag-avail ng mga health services, pumunta sa mga health centers natin for growth and weight monitoring. And dapat meron pong miyembro ng household na nag-a-attend ng family development sessions. Now, ang gagawin po natin na, sabi natin next month, iiwalay natin yung kondisyon para sa pregnant women at yung nga pong 0 to 2 years old. Sa kasalukuyan, well, this data is as of May 31, 2024. Batay po doon sa Pantawid Pamilya Information System, meron po tayong mahigit 28,000 na mga pregnant women and more than 108,000 0 to 2 children na namomonitor po ng ating programa. Sila ay existing household beneficiaries but with members na ay pregnant o meron po silang anak 0 to 2 years. Again, sa current design kasi ng program, hindi natin minomonitor yung 0 to 2. Yung lamang kung attendance ng mga enrolled in daycare centers, 3 to 5 years old, dapat nasa daycare, tapos nasa elementary, dapat nasa junior high school, nasa senior high school. But yung 0 to 2 kasi, hindi po sila talaga monitor. Kaya kinatutuwa ng DSWD because we are really able to promote yung health-seeking behaviors for pregnant women and 0 to 2 na maibigyan din nila ng importansya yung sa first 1,000 days.